Ako si Lino, isang manggugubat na lumaki sa puso ng kagubatan. Sa mundong puno ng mga ligaw na hayop at matatayog na puno, dito ko natutunan ang maraming bagay na hindi ko makikita sa labas. Ang kagubatan ay tila naging bahagi na ng aking pagkatao. Ngunit sa kabila nito, hindi ko inaasahan ang isang kakaibang karanasan na magpapabago sa aking pananaw sa buhay. Isang araw, habang ako'y naglalakad sa gilid ng isang matarik na bangin, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya sa aking paligid. Ang hangin ay tila may ibinubulong at ang mga dahon ng puno ay nagsisimulang mag-ugong. Pumikit ako ng mariin, pilit na iniinda ang kakaibang pakiramdam na bumabalot sa akin. Sa aking pagmulat, nagulantang ako sa aking nakita. Isang diwata ang nakatayo sa aking harapan. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng kakaibang liwanag sa gitna ng kadiliman. Siya ay may mahabang buhok na tila gawa sa sinag ng araw at ang kanyang mga mata ay tila bumabagtas sa aking kaluluwa. Sa kanyang bawat kilos, nararamdaman ko ang kapangyarihan at ang misteryo ng kalikasan. Ikaw ba ang manggugubat na matagal ko nang hinahanap? Tanong niya. Ang kanyang boses ay parang musika na umaagos sa hangin. Sa unay, hindi ako makapagsalita. Ang kanyang presensya ay nakakalunod, ngunit hindi ko maitatanggi ang pag-usbong ng takot sa aking puso. Sino ka? Tanong ko, pilit na itinatago ang panginginig ng aking boses. Siya akong kinatatakutan at minamahal ng kalikasan. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa akin. Ako ang diwata ng kagubatan. Dito nagsimula ang aming hidwaan. Ako'y sanay sa pangangalaga ng kagubatan sa aking sariling paraan. Ngunit ang kanyang paraan ay ibang-iba. Ang kanyang paniniwala sa kapangyarihan ng kalikasan ay tila mahika na hindi ko maintindihan. Ang bawat hakbang ko ay tila sinasalungat ng kanyang mahika. Ang bawat galaw ko ay tila sinasalungat ng kanyang presensya. Ngunit sa kabila ng aming pag-aaway, mayroong isang bahagi ng aking sarili na humahanga sa kanyang kakayahan. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi pangkaraniwan at ang kanyang dedikasyon sa kalikasan ay hindi matatawaran. Sa bawat pagkakataon na kami nagtatagpo, nararamdaman kong mayroong mas malalim na dahilan kung bakit kami nagkikita. Isang gabi, habang ako'y nag-iisa sa ilalim ng mga bituin, narinig ko ang boses ng diwata sa hangin. Lino, hindi tayo magkaaway. Tayo'y parehong tagapangalaga ng kagubatan. Nagulantang ako sa kanyang mga salita. Paano naging posible na ang isang nilalang na tila galit sa akin ay mag-uutos ng pagkakasundo? At sa kabila ng aking pagdududa, naramdaman ko ang katotohanan sa kanyang sinasabi. Nagpasya kong harapin siya muli, ngunit sa pagkakataong ito, hindi para makipaglaban, kundi para makinig. Sa aming muling pagtatagpo, naramdaman ko ang pagbabago sa hangin, ang pag-inog ng kalikasan na tila bumabalot sa aming dalawa. Ang aming mga mata ay nagtagpo, at sa isang iglap, nawala ang galit at puot na aming nararamdaman. Ngunit hindi ko inaasahan ang mangyayari. Sa gitna ng aming pag-uusap, isang ligaw na hayop ang biglang sumulpot. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at galit. Tumayo ito sa pagitan namin. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng takot hindi lamang sa akin, kundi maging sa diwata. At doon ko naisip, ang aming pagkakaiba ay hindi lamang sa aming dalawa. Sa kabila ng aming pagkakasundo, mayroong mas malaking puwersa sa kagubatan na hindi namin kontrolado. Ano ang gagawin namin? Sa ilalim ng malawak na kalangitan, ang hangin ay nagdadala ng malamig na samyo ng kagubatan. Ako si Galen, ang pinakamatigas ang ulo sa lahat ng mga manggugubat sa aming nayon. Sa kabila ng mga babala ng matatanda, patuloy kong pinutol ang mga puno para sa aming kabuhayan. Alam kong sa bawat hampas ng aking palakol,
Isang bahagi ng kagubatan ang nawawala. Ngunit ito ang tanging alam kong paraan upang mabuhay. Hanggang sa isang araw, sa gitna ng aking gawain, naramdaman ko ang kakaibang presensya. Sa aking paglingon, nakita ko ang isang hindi pangkaraniwang liwanag na tila naglalaro sa pagitan ng mga dahon. Doon ko siya nakita, si Ilara, ang diwata ng kagubatan. Ang kanyang anyo ay kasing ganda ng umaga, ngunit sa likod ng kanyang banayad, ng ngiti, ay naroon ang kapangyarihan na hindi ko kayang sukatin. Galen, tawag niya sa akin. Ang kanyang boses ay parang awit ng mga ibon. Ang kagubatan ay hindi lamang para sa iyo. Ito ay para sa lahat ng nilalang na naririto. Hindi ko siya sinagot noon. Sa halip ay nagpatuloy ako sa aking gawain. Ngunit sa bawat araw na lumipas, siya'y bumabalik at pinapaalalahanan ako. Naging baliw ako sa pagtatalo sa aking isipan. Ang pangangailangan kong magpatuloy para sa nayon. Laban sa pangako ng kagubatan na patuloy na magbibigay sa amin ng biyaya kung ito'y aalagaan. Isang gabi, sa aking pagbalik sa nayon, isang bagyo ang dumating. Ang hangin ay nagwawala. Ang ulan ay bumubuhos na parang walang katapusan. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang takot ng mga tao. Ang mga puno na dati matayog at matatag ay isa-isa nang bumabagsak. Sa aking puso, naramdaman ko ang pagkasira. Hindi lamang ng kagubatan, kundi ng aming pamayanan. Kinabukasan, nagdesisyon akong bumalik sa kagubatan, ngunit hindi para magpatuloy sa pagputol, kundi para makipag-ayos kay Ilara. Nakita ko siya sa kanyang paboritong lugar, kung saan ang mga ligaw na bulaklak ay namumukadkad sa tabi ng isang maliit na talon. Patawad, Ilara, sabi ko, ang aking puso ay puno ng pagsisisi. Naging bulag ako sa aking mga gawain. Nais kong maintindihan kung paano kami makakapagpatuloy nang hindi sinisira ang kagubatan. Ngumiti siya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. May paraan, Galen. Kailangan nating magtulungan. Ang kagubatan ay may mga lihim na biyaya na maibibigay kung ito'y aalagaan. Mula noon, nagsimula ang aming hindi pangkaraniwang pagkakaibigan. Tinuruan niya ako ng mga sinaunang kaalaman ng kagubatan, kung paano magtanim ng mga punong mabilis lumago, paano gamitin ang mga ligaw na halaman bilang gamot, at kung paano makipag-ugnayan sa mga hayop na nag-aalaga sa lupain. Sa bawat araw na lumipas, natutunan kong pahalagahan ang kagubatan hindi bilang isang kalaban, kundi bilang isang kaibigan. Ngunit sa kabila ng aming pagsisikap, isang bagong banta ang dumating. Ang mga tao mula sa labas ng nayon ay nagbalak na gawing minahan ang kagubatan. Ang aking puso ay muling nabalot ng takot. Paano namin mapoprotektahan ang kagubatan mula sa mga taong walang pakialam sa kalikasan? Sa gitna ng aming pag-iisip, isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Isang plano na maaaring makakapigil sa minahan na magpatuloy. Ngunit ito'y mapanganib at nangangailangan ng sakripisyo. Hindi ko kaya ito mag-isa, Ilara, sabi ko sa kanya. Kailangan ko ang iyong tulong. Ngumiti siya, ang kanyang mga mata ay puno ng tapang. Tayo'y magkaisa, Galen. Ang pagmamahal mo sa kagubatan ay ang aking lakas. At sa gayon, nagsimula ang aming plano. Sa gabi, bago dumating ang mga minero, ginamit namin ang kapangyarihan ng kagubatan. Ang mga puno ay gumalaw, ang mga hayop ay nagtipon, at ang kalikasan mismo ay nagising sa aming tawag. Sa unang sinag ng araw, ang kagubatan ay tila nagbago. Ito'y naging mas makapal, mas misteryoso, at tila may sariling buhay. Ngunit sa pagdating ng mga tao, hindi inaasahan ang nangyari. Sa gitna ng kanilang pag-atake, isang lihim ang nabunyag. Si Ilara ay hindi lamang isang diwata, siya'y may koneksyon sa kanilang pinuno. Isang ugnayan na magdadala sa amin sa mas malaking pagsubok.
Sa pagtingin ko sa kanya, naramdaman ko ang kirot ng katotohanan. Paano mo kami nagawang itago, Elara? Tanong ko. Ang aking puso ay puno ng tanong. Ngumiti siya, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay ang senyales ng pag-aalala. May mga bagay na hindi mo pa nauunawaan, Galen, at ito'y mas malalim kaysa sa ating inaakala. Ngayon, ang aming laban ay hindi lamang para sa kagubatan, kundi sa mas malaking katotohanan na dapat naming tuklasin. Ang aming pagkakaisa ay susubukin. Ngunit sa bawat hakbang, natutunan kong ang kalikasan ay may paraan upang ipakita sa amin ang tamang landas. Sa wakas ay narating ko ang pinakamalalim na bahagi ng kagubatan, ang lugar kung saan sinasabing nananahan ang makapangyarihang diwata. Mula sa pagkasira ng mga puno at pagkasugat ng lupa, sa wakas ay naramdaman ko ang tunay niyang presensya. Ang hangin ay puno ng kakaibang enerhiya at ang mga dahon ay tila sumasayaw sa ritmo ng hindi naririnig na musika. Hindi mo ba ako naririnig? Tanong ng kanyang tinig, puno ng lambing at kapangyarihan. Bakit patuloy mong sinisira ang tahanan ko? Ako'y nagulat. Hindi ko inaasahan ang ganitong pag-uusap. Matagal ko nang naririnig ang mga kwento tungkol sa diwata. Ngunit hindi ko iniisip na makikipag-usap siya sa akin ng ganito. Sa aking kaalaman, siya'y isang alamat lamang, isang kwento upang takutin ang mga batang mahilig maglaro sa kagubatan. Nagpapaumanhin ako kung nasaktan kita. Sagot ko, pilit na pinalalakas ang aking loob. Ngunit ang mga puno na ito ay kailangan ng aking bayan. Ang mga kahoy ay ginagamit upang magtayo ng mga tahanan at ang lupa ay ginagawang taniman. Tahimik siyang nakinig at sa bawat sandali ng katahimikan, nararamdaman ko ang kanyang kapangyarihan na bumabalot sa akin. Hindi ko alam kung paano ko siya mapapaniwala na hindi ako ang kalaban. Hindi mo ba nakikita na ang kagubatan ay hindi lamang basta kahoy at lupa? Tanong niya, puno ng damdamin at pangunawa. Ito'y buhay, nag-aalay ng proteksyon at kagandahan sa lahat ng nilalang. Napaisip ako, sa lahat ng taon ng pagputol ko ng mga puno, hindi ko kailanman iniisip ang kagubatan bilang isang bagay na may buhay. Para sa akin, ito'y isang mapagkukunan lamang, isang bagay na dapat gamitin para sa ikabubuti ng tao. Ngunit paano kita matutulungan? Tanong ko, paano tayo magkakatulungan? Ngumiti siya, isang ngiti na tila bumabalot sa buong kalikasan. Mayroong daan, ngunit kailangan mong makinig at makiramdam. Hindi ito madali, ngunit maaari tayong magkaisa. Mula sa kanyang mga salita, unti-unti kong nakita ang kagandahan ng paligid. Ang mga puno ay tila nagiging mas malalaki. Ang mga dahon ay nagiging mas berde. Ang bawat sulok ng kagubatan ay nagiging mas buhay. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon ang diwata, nag-aalay ng pag-unawa at pagmamahal. Kung tunay mong ninanais na matulungan ang iyong bayan, pagpapatuloy niya, maari kang magtanim ng mas maraming puno kaysa sa iyong pinuputol. Maari kang magtulungan sa akin upang ang kagubatan ay patuloy na maging matatag at masagana. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang salita. Hindi ko inaasahan ang ganitong klaseng pag-uusap. Ngunit sa loob ng aking puso, nararamdaman ko ang posibilidad. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman kong may kapangyarihan kami upang magkaisa. Ngunit bago ko pa man siya masagot, naramdaman ko ang kakaibang presensya. Ang hangin ay nagbago at ang mga halaman ay tila natutakot. Ang diwata ay nag-iba ang ekspresyon mula sa lambing at kapayapaan, sa pagkabahala at pag-aalala. Mamamatay ka, sigaw ng tinig mula sa likod ko. Nagulat ako at nang ako'y lumingon, nakita ko ang isang lalaking may hawak na palakol. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at kasamaan. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Sigaw niya, itinuro ang diwata.
Siya ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng gulo sa ating bayan. Hindi ko alam kung paano siya napunta sa kagubatan. Ngunit alam ko na hindi kami ligtas. Ang kanyang galit ay tila isang apoy na susunog sa lahat ng dinadaanan nito. Hindi siya ang kalaban. Sagot ko, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Mayroon kaming pagkakataon upang magkaisa at lutasin ang problema. Ngunit hindi siya nakinig. Ang kanyang palakol ay bumagsak sa lupa. At sa bawat pagbagsak nito, nararamdaman ko ang kawalan ng pag-asa. Ang diwata ay tila nawawalan ng lakas. At sa kanyang mga mata ay naroon ang takot na hindi niya maipaliwanag. Sa sandaling iyon, isang ideya ang pumasok sa aking isip. Isang ideya na tila isang sulo sa gitna ng kadiliman. Kung kami magkaisa, kung kami magkakatulungan, maari naming baguhin ang lahat. Ngunit kailangan kong kumilos at kailangan kong kumilos ngayon. Habang ang palakol ay papalapit sa kanyang katawan, ako'y tumakbo sa harap ng diwata. Sa aking puso, alam ko na ito'y isang sakripisyo, ngunit ito'y isang sakripisyo na kailangan upang magkaisa ang kagubatan at ang bayan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang kapangyarihan na bumalot sa akin. Ang diwata ay nagbigay ng isang huling nakiti, puno ng pag-asa at pangako. At sa paglipas ng oras, naramdaman ko ang pagbabago. Ang kagubatan ay nagising, at ang bayan ay nagkaroon ng bagong pag-asa. Ngunit ang tanong ay nananatili. Paano namin haharapin ang susunod na pagsubok? Ako'y napatigil sa aking pagbagtas sa masukal na gubat. Ang araw ay malapit ng lumubog. Nagbabadya ng pagpasok ng malamlam na gabi. Sa kabila ng mga araw ng paglalakbay at pakikipagtunggali sa malawak na kalikasan, hindi ko pa rin inaasahan ang araw na ito. Ang araw na magdudulot ng pagbabago hindi lamang sa akin, kundi sa buong kagubatan. Alam kong hindi basta-bastang nilalang si Althea, ang diwata ng kagubatan. Ang kanyang presensya ay parang malamig na simoy ng hangin sa umaga. Malumanay, ngunit may daladalang kapangyarihan na bumabalot sa buong paligid. Sa kabila ng aming hindi pagkakaintindihan noong una, unti-unti kong napagtanto na siya'y hindi kaaway, kundi isang katuwang. Althea, tawag ko, habang naglalakad ako sa makitid na daan patungo sa kinaroroonan niya. Ang kanyang pangalan ay tila musika sa aking mga labi, isang lihim na kinikimkim ng aking puso. Mangga, sagot niya, lumitaw mula sa likod ng isang lumang puno ng balete. Ang kanyang manggiti ay tila sikat ng araw, nagbibigay liwanag sa dilim ng kagubatan. Mayroon tayong dapat na pag-usapan, sabi ko, itinatago ang kaba sa aking tinig. Tungkol sa nangyaring sigalot sa pagitan ng ating mga mundo. Tumango siya, at kami naupo sa isang lumang tuod ng puno. Ang kanyang mga mata ay tila batis na naglalaman ng lahat ng sikreto ng kagubatan. Nagtatanong, ngunit puno ng pag-unawa. Matagal na tayong naglalaban, simula niya. Ngunit sa likod ng labang ito, may mas malalim na sugat ang kalikasan. Wala akong masabi sa kanyang sinabi. Alam kong may bahagi akong nagkulang sa pangangalaga sa gubat, sa pag-unawa, sa tunay na kahalagahan nito. Nais ko ng pagbabago, sabi ko, puno ng sinseridad, ngunit hindi ko alam kung paano. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi at ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang umangat. Humahaplos sa hangin. Sa isang iglap, naramdaman ko ang paggalaw ng hangin, ang pag-awit ng mga dahon, at ang pagbulong ng mga puno. Ang kagubatan ay parang humihinga, at ako'y bahagi ng hininga nito. Ang kagubatan ay buhay, mangga, sabi niya, at ikaw ay bahagi nito. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang koneksyon sa pagitan namin. Isang koneksyon na hindi ko inaasahan, ngunit kinasasabikan. Ang aming mga mundo ay tila nagkaisa, isang pagsasalo ng kaluluwa ng tao at kalikasan.
Ngunit sa kabila ng pagkakaisa, may dumating na balita mula sa isang mangingisda na naglalakbay sa ilog malapit sa aming kinaroroonan. May mga taong dumarating, sabi niya, habol ang hininga. Mga dayuhan na may dalang kasangkapan para sirain ang kagubatan. Kinabahan ako. Alam kong ito ang pagsubok na magbubukas sa bagong kabanata ng aming pakikipagsapalaran. Tumindig si Althea at ang kanyang presensya ay tila nagbabadya ng bagyo. Hindi natin hahayaang masira ang ating tahanan, mariing sabi niya. Ngunit bago pa man kami makasaklolo, isang malakas na pagsabog ang narinig namin mula sa di kalayuan. Ang lupa ay nanginig at ang mga ibon ay nagliparan sa kalangitan. Ang kalikasan ay tila nagdadalamhati at kami natigilan. Hinawakan ni Althea ang aking kamay at sa kanyang mga mata, nakita ko ang determinasyon at tapang. Kailangan nating kumilos ngayon, Anya, ngunit hindi tayo nag-iisa. Sa kabila ng panganib na aming kinakaharap, naramdaman ko ang lakas na nagpapalakas ng aking loob. Alam kong hindi ito ang katapusan, kundi simula ng isang bagong yugto ng aming kwento. At sa kabila ng lahat, alam kong ang aming pagkakaibigan at pagkakaisa ang magiging susi sa aming tagumpay. Ngunit sa likod ng aking isip, may tanong na bumabalot sa aking kamalayan. Ano ang naghihintay sa amin sa gitna ng kagubatan? Ano ang magiging kapalaran ng aming mga mundo? Sa bawat hakbang namin patungo sa hinaharap, ang pagdududa at pag-asa ay magkasamang bumabalot sa amin. At sa kabila ng lahat, alam kong may twist na darating. Isang twist na hindi namin inaasahan. Ang ingay ng mga kuliglig at masuyong pagaspas ng mga dahon sa hangin ay tila musika ng kapayapaan sa aking pandinig. Ngunit hindi ko maikakailang ang tensyon sa pagitan namin ni Liway ay nananatiling buo. Ako si Ambo, isang manggugubat na walang ibang pinangarap kundi ang magamit ang yaman ng kagubatan upang makapagbigay ng masaganang buhay sa aming komunidad. Sa kabilang banda, si Liway, ang mahiwagang diwata ng kagubatan, ay matagal nang nagmamasid at nag-aalala sa unti-unting pagkawasak ng kanyang tahanan. Sa kabila ng aming mga di pagkakaintindihan, pinili naming magkaisa upang harapin ang mas malaking banta na lumalapit sa aming mga teritoryo, ang mga dayuhang mga ngalakal na walang pakundangang sinisira ang kagubatan para sa kanilang sariling kapakinabangan. Ambo, tawag ni Liway sa akin habang kami naglalakad sa makitid na daan patungo sa puso ng kagubatan. Alam mong hindi ko lubos na pinagkakatiwalaan ang iyong mga plano. Ngunit kailangan nating magtulungan para sa kinabukasan ng lahat. Tumingin ako sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila kalangitan na puno ng mga bituin, kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Alam ko, Liway, hindi rin madali para sa akin na makipagkasundo sa isang diwata. Ngunit ang kagubatan ng ating tahanan at handa akong gawin ang lahat para maprotektahan ito. Napatigil kami sa harap ng isang patay na puno, isa sa marami na bumagsak dahil sa walang habas na pagpuputol. Ang mga ugat nito'y nakalabas, tila mga daliri ng isang higanteng namatay na. Sa gitna ng mga anino, naramdaman ko ang kakaibang kilabot na para bang may ibang presensya sa paligid. Isang pahiwatig na hindi kami nag-iisa. Ito ang magiging hakbang natin, wika ni Liway habang inaangat ang kanyang kamay at unti-unting nababalot ng liwanag ang patay na puno. Gagamitin ko ang aking kapangyarihan upang buhayin muli ang mga punong ito, ngunit kailangan mo ring kumbinsihin ang mga tao mo na magbago. Tahimik akong tumango, ngunit sa loob-loob ko'y nag-aalala pa rin ako kung paano ko makakukuha ang kanilang suporta. Ang mga tao sa aming nayon ay matagal nang umaasa sa kagubatan para sa kanilang kabuhayan. Paano ko ba sila hikayatin na magkaroon ng malasakit sa kalikasan? Paano ko ba sila mapapaniwala
na ang pag-iisa namin ni Liway ang tanging paraan. Sa aming paglalakbay, di ko maiwasang magtanong tungkol sa kanyang kapangyarihan. Liway, paano mo nagagawa ang lahat ng ito? Ang buhayin ang patay ng kagubatan? Ngumiti siya sa akin, isang nangiti na puno ng hiwaga at kalungkutan. Ang kapangyarihan ko ay nagmumula sa pagmamahal sa kalikasan at sa lahat ng nilalang na nananahan dito. Ngunit ang kapangyarihang ito ay may hangganan. Kung patuloy na masisira ang kagubatan, mawawala rin ang aking lakas. Dumating kami sa isang sapa. Ang tubig nito'y malinaw at malamig. Bumaba kami sa gilid nito at naramdaman ko ang pagod ng aming paglalakbay. Ngunit hindi ko rin maikakaila ang pag-asa na bumubuo sa aking puso. Sa kabila ng lahat, narito kami, magkasama at handang magkaisa para sa isang mas magandang kinabukasan. Sa pagbalik namin sa nayon, nagtipon ng mga tao upang makinig. Naroon ang mga matatanda, mga bata, at ang mga kasamahan kong manggugubat. Sinimulan kong magsalita, ipinaliwanag ang aming plano at ang pangangailangan ng pagbabago. Sa unay may pag-aalinlangan, ngunit unti-unti, nakita ko ang pag-unawa sa kanilang mga mata. Ang kapangyarihan ni Liway ay nagbigay ng pag-asa, na sa kabila ng hirap, may pag-asa pa rin ang kagubatan. Ngunit sa gitna ng aming pagpupulong, biglang bumagsak ang lupa at isang malalim na dagundong ang gumulantang sa amin. Mula sa lupa, isang malaking nilalang ang umusbong, isang higanting puno na may mga mata na nagliliyab sa galit. Ang mga tao ay nagsimula ng magtakbuhan sa takot. Ano ito, Liway? Tanong ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Isang babala. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hindi lang tayo ang nagmamasid. Ang mas masamang puwersa ay nagising. Kailangan nating kumilos ngayon bago pa maging huli ang lahat. Oo, ang aming pagkakaisa ay maaaring magligtas sa kagubatan. Ngunit ang bagong panganib na ito ay maaaring magbago ng lahat. Sa pagharap namin sa bagong hamon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aking mga balikat. Sa kabila ng pag-asa, tila may mas madilim na hinaharap na nag-aabang sa amin. Sa unang mga araw ng aming paglalakbay sa kagubatan, hindi ko maalis ang tensyon sa pagitan ko at niliwayway ang diwata ng lugar na ito. Tahimik kami, tanging ang kalikasan lamang ang nagbigay ng musika sa aming paglalakad. Hindi ko lubos na naintindihan kung paano kami umabot sa puntong ito. Sa isang pagsasamang hindi ko inakalat, hindi hinangad. Ngunit sa bawat hakbang, unti-unting bumubuo ng pagkakaunawaan ang aming mga puso. May mga bahagi ng kagubatan na hindi mo pa nararating, hindi ba? Tanong ni Liwayway habang humahawi siya ng mga sanga ng puno upang dumaan ang liwanag ng araw. Oo, totoo. Kahit na matagal na akong manggugubat, may mga lugar na sadyang hindi ko pa nararating. Ang mga ito'y tila itinatago ng kagubatan, mga misteryong hindi ko pa nabubuksan. Hindi ko maitatanggi ang galing ni Liwayway sa paggalaw sa kalikasan para siyang hangin, malayang gumagala, di nahahadlangan. May mga sikreto ang kagubatan na nais kong ipakita sa iyo, sabi niya. May kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Nagpatuloy kami sa aming paglalakbay. Ang araw ay tila nagiging mas maliwanag habang lumalalim ang aming pag-uusap. Habang naglalakad kami, biglang bumagsak ang ulan. Sa halip na magtago, nagpatuloy si Liwayway, hinahayaan ang tubig na bumuhos sa kanya. Ito ang himig ng kalikasan, wika niya. Ang ulan ay bahagi ng buhay sa gubat. Napansin ko ang ngiti sa kanyang mukha, isang ngiti na may kahulugan. Sa kabila ng aming mga pagkakaiba, naramdaman ko ang koneksyon. Ako na palaging nakikipaglaban sa gubat para sa mga mapagkukunan nito. At siya na pinoprotektahan nito ay nabigkis ng parehong hangarin.
ang pag-unawa sa kagandahan at kahalagahan ng kalikasan. Sa gitna ng ulan, tumigil siya sa isang lugar na tila pamilyar ngunit hindi ko matukoy. Dito, sabi niya, dito nagsimula ang lahat. Hindi ko naisip na sa kabila ng aming mga hidwaan, may isang simula na nag-uugnay sa amin. Lumapit siya sa isang puno na may kakaibang anyo, tila may buhay na hindi ko pa nakikita. Sa paglapit ko, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na dumadaloy sa aking katawan. Ang puno ay puno ng mga inscription, mga simbolo na hindi ko maituturing na gawa ng tao. Ang puno na ito ang sentro ng kagubatan, paliwanag ni Liwayway. Ito ang puso ng kalikasan, ang dahilan kung bakit ako narito. Hindi ko lubos na naintindihan, ngunit may bahagi sa aking kalooban na nagsasabing may katotohanan siya. Sa gitna ng aming pag-uusap, bigla kong naramdaman ang paggalaw sa paligid. Isang anino ang lumitaw mula sa likuran ng puno. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Isang nilalang na hindi ko pa nasisilayan. Isang nilalang na tila bahagi ng engkantadong mundo ni Liwayway. Manggugubat, matagal ka na naming inaantay, sabi ng nilalang. Ang kanyang boses ay parang bulong ng hangin. Ang iyong pagdating ay simula ng pagbabago. Nagulat ako. Ano ang ibig sabihin ng nilalang na ito? Bakit ako ang inaantay nila? Pakiramdam ko'y may lihim na nabubunyag. Isang lihim na hindi ko inasahan. Tumingin si Liwayway sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. May tungkulin ka, hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa lahat ng narito. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita, ngunit hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Sa isang iglap, ang kagubatan ay tila nagbago. Ang mga puno ay tila nagkaroon ng sariling buhay. Ang hangin ay bumigat at ang liwanag ay nag-iba. Ako'y nasa gitna ng isang mundong hindi ko kilala at ang aking pag-iral ay tila nagkaroon ng bagong kahulugan. Sa kabila ng lahat ng ito, naramdaman ko ang kagustuhan na magpatuloy na alamin ang sikreto ng kagubatan at ang aking papel dito. Ang aking puso ay puno ng pag-alinlangan, ngunit sa parehong oras ay puno ng pag-asa. Ano ang hinaharap para sa akin at sa kagubatan? Habang ang ulan ay patuloy sa pagpatak, naramdaman ko ang init ng pakikipagkaisa kay Liwayway. Sa kabila ng aming mga pagkakaiba, narito kami. Magkasama sa isang paglalakbay na puno ng misteryo at posibilidad. Ngunit ang hamon ay nagsisimula pa lamang. At ang aming kwento ay nagbigay ng bagong yugto ng pakikipagsapalaran. Sa dulo ng aming pag-uusap, isang bagay ang bumabagabag sa akin. Ang nilalang na iyon, ang mensahe niya, at ang puno, may kahulugan ang bawat isa sa kanila. Ngunit ano nga ba ang tunay na hangarin ng kagubatan? Paano ko matutuklasan ang tunay kong tungkulin? Samantalang ang araw ay nagtatago sa likod ng ulap, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya sa paligid. Isang misteryo na bumabalot sa amin, tila may nagtatago sa dilim. Ang kagubatan ay may lihim na naghihintay na mabunyag. At sa aking kalooban, alam ko na ang susunod na hakbang ay magiging mahalaga. Ngunit paano kung ang mga susunod na hakbang ay magdadala ng mas malaking panganib kaysa sa inaasahan? Ang aming kwento ay patuloy. Ang aming pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabalot sa aking isip. Ano ang tunay na layunin ng kagubatan para sa akin? Sa kabila ng lahat ng nangyari sa aming dalawa, hindi ko inakala na darating ang araw na magsasama kami ng diwata sa isang layunin. Ang aming kwento ay nagsimula sa ingay ng palakol na tumatama sa kahoy, sa mga sigaw ng galit na hangin na tila ba nag-aaklas sa bawat pagwasak ko sa kanyang tahanan. Ako si Lakan, isang manggugubat na matigas ang loob, palaging handa sa laban, ngunit hindi sa usapan.
Samantalang siya naman si Amihan, ang mahinhin ngunit makapangyarihang diwata na nagtatanggol sa kagubatan. Sa mga unang araw na kami nagkakilala, tila ba walang puwang para sa pag-uusap. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot sa bawat beses na naririnig niyang bumabagsak ang puno sa lupa. Ang kanyang mga luha ay bumubuhos sa tuwing nasasaktan ang kanyang mga nasasakupan. Sa aking paningin, isa lamang siyang balakid sa aking trabaho, isang kalaban sa aking misyon na alisin ang kagubatan para sa mga bagong gusali. Subalit, sa kabila ng matinding alitan, may isang bagay ang nagbago. Isang pangyayaring nagbukas sa aming mga mata at puso. Isang gabi, habang ako'y nagpapahinga sa kampo, biglang bumugso ang malakas na bagyo. Ang hangin ay mas matindi kaysa sa dati. Ang ulan ay tila ba walang katapusan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Amihan na lumilitaw mula sa kanyang taguan. Sa kabila ng kanyang galit, naroon ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi ko inaasahan na siya pa ang mag-aalok ng tulong sa akin, isang bagay na mahirap tanggapin para sa akin. Ngunit sa gabing iyon, isang diwa ng pagkakaiba ang pumukaw sa aking puso. Sa aming pag-uusap, napagtanto namin na pareho pala kaming biktima ng mas malaking suliranin, ang walang habas na pagwasak ng kalikasan ng mga makapangyarihan na hindi rin ako lubos na sang-ayon. Siya ang nagmulat sa akin sa hindi ko nakikita, sa mga pangaral na hindi ko pinakikinggan. Sa kabila ng aming pagkakaiba, natutunan nun namin na pareho pala kaming may nais na protektahan ang kagubatan, bagamat sa magkaibang paraan. Dahil sa aming pagkakaintindihan, nagsimula kaming magtulungan. Ako, sa pagbibigay ng impormasyon sa mga plano ng aking mga amo, at siya, sa paglikha ng mga estratehiya upang mapanatili ang balanse sa kalikasan. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan ko ang halaga ng kagubatan hindi lamang bilang isang mapagkukunan, kundi bilang isang tahanan ng buhay. Natutunan ko ring pahalagahan ang kanyang presensya, ang kanyang kaalaman na higit pa sa kayang unawain ng isang simpleng tao. Ngunit ang aming pakikipagsapalaran ay hindi laging maayos. Sa isang pagkakataon, habang kami naglalakbay upang pigilan ang isang proyekto ng pagwawasak, may natuklasan kaming lihim na nagbigay daan sa mga tanong na hindi pa nasasagot. Sa isang liblib na bahagi ng kagubatan, may isang lumang mapa ang natagpuan ni Amihan. Dito, nakasaad ang isang sinaunang propesya tungkol sa mga manggugubat at mga diwata na magkaisa upang iligtas ang kanilang mundo mula sa isang mas malaking panganib. Ang propesyang ito ay tila ba nagtuturo sa amin sa isang misyon na lampas pa sa aming mga personal na interes. Ngunit bago pa namin lubos na maunawaan ang kahulugan ng propesya, naramdaman ko ang kakaibang presensya sa paligid. Isang malamig na hangin ang lumusot sa aking balat at sa isang iglap, nakita ko ang isang pamilyar na mukha, si Taghoy, ang lider ng mga mangkukulam na matagal na naming iniwasan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at sa kanyang pagngisi, alam kong may plano siyang hindi namin inaasahan. "Nahanap ko na kayo?" bulong ni Taghoy, habang ang kanyang mga tauhan ay unti-unting lumilitaw mula sa mga anino ng kagubatan. "Ang inyong pagkakaisa ay magwawakas at ang propesya ay aking sisirain bago pa ito maganap." Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang panganib na tila ba nagbabanta sa aming misyon. Ngunit sa kabila ng takot, naroon ang kumpiyansa sa aking puso. Ang tiwala na sa aming pagkakaisa, walang hadlang na hindi namin kayang lampasan. Sa kabila ng kanyang banta, alam kong ang aming laban ay hindi pa tapos. Ito na ang simula ng bagong yugto ng aming pakikipagsapalaran. Isang laban na hindi lamang para sa kagubatan, kundi para sa kinabukasan ng lahat ng nilalang sa aming mundo.
At sa pagharap namin kay Taghoy, alam kong ito na ang oras upang ipakita ang tunay na lakas ng aming pagkakaisa. Sa pagdating ng bagong araw, nagising ako sa malamig na hangin ng kagubatan. Ang mga sinag ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga dahon, nagpapakita ng mga ginintuang guhit sa lupa. Sa kabila ng lahat ng nangyari sa amin ni Lira, ang diwata, nararamdaman ko pa rin ang bigat ng tensyon sa aming pagitan. Ngunit alam kong kailangan naming magkaisa para sa isang mas malaking layunin, ang kaligtasan ng kagubatan. Habang naglalakad kami sa makikipot na daan, napansin ko ang katahimikang bumabalot sa paligid. Parang ang buong kagubatan ay humihinga sa pag-iisa, nag-aabang sa susunod naming hakbang. Alam kong hindi ito magiging madali, pero handa na akong harapin ang anumang pagsubok na darating. Mahirap maniwala na noong una, tayo'y magkaaway, sabi ni Lira habang pinagmamasdan ng mga puno sa paligid. Ang kanyang mga mata ay tila sumasalamin sa kabigha-bighaning kagandahan ng kalikasan. Ngunit sa kabila ng lahat, narito tayo, nagsisikap na magkaisa. Tumango ako, nag-iisip sa aming pinagmulan. Oo, nagmula tayo sa dalawang magkaibang mundo. Ngunit siguro nga, may mas malalim na dahilan kung bakit nagtagpo ang ating mga landas. Naputol ang aming pag-uusap nang makarinig kami ng mga yabag mula sa likuran. Agad naming hinanap ang pinagmulan ng ingay. Tumambad sa amin ang isang grupo ng mga tao, mga mangangaso, na may dalang mga sibat at pana. Ang kanilang mga mata ay puno ng determinasyon, ngunit may halong takot din. Ano ang ginagawa ninyo rito? Tanong ko, sinusubukang itago ang kaba sa aking boses. Narinig namin ang tungkol sa diwatang nagdudulot ng ligalig sa kagubatan. Sagot ng isa sa kanila. Naghahanap kami ng hustisya para sa mga nawala namin? Naramdaman ko ang pag-aalala ni Lira. Alam kong hindi siya ang may kagagawa ng mga trahedya sa kagubatan. Ngunit paano namin ipapaliwanag iyon sa mga taong ito na puno ng galit at hinanakit? Makinig kayo? Simula ko, sinusubukang maging kalmado. Hindi siya ang inyong kalaban. May mas malaki at mas mapanganib na puwersang naglalaro rito. Ngunit hindi sila nakinig. Ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Lira, puno ng paghihiganti. Naramdaman kong kailangan kong kumilos bago pa lumala ang sitwasyon. May paraan ba para patunayan natin sa kanila na hindi ikaw ang kalaban? Tanong ko kay Lira, umaasa na may solusyon siya. Tumango si Lira at sa kanyang kamay ay lumitaw ang isang maliit na kristal. Ito ang kristal ng katotohanan, paliwanag niya. Ipapakita nito ang tunay na kalagayan ng kagubatan at ang mga puwersang nasa likod ng mga trahedya. Nag-aatubili man, pumayag ang mga mangangaso na tingnan ng kristal. Hinawakan ni Lira ito sa gitna ng grupo at sa isang iglap, lumitaw ang mga imahe ng kagubatan, ang paggalaw ng mga hayop, ang pag-usbong ng mga halaman, at ang mga aninong nagpapalibot sa kapaligiran. Sa gitna ng mga imaheng iyon, isang madilim at nakakatakot na nilalang ang lumitaw. Isang halimaw na walang anyo, ngunit puno ng kasamaan. Ito ang tunay na kalaban, ang puwersang nagdadala ng ligalig sa kagubatan. Nakita ko ang pagbabago sa mga mukha ng mga mangangaso. Mula sa galit, nag-iba ito patungo sa pag-unawa. Alam nilang hindi si Lira ang kanilang dapat sisihin. Ngayon, alam nyo na, sabi ko, puno ng pag-asa. Kailangan nating magtulungan upang talunin ang halimaw na ito. Ngunit bago pa man kami makapagplano, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa malayo. Isang sigaw na puno ng pagdurusa at takot. Agad naming tinungo ang pinagmula ng sigaw at doon namin natagpuan ang isang batang nakaluhod sa lupa, umiiyak at puno ng sugat. Anong nangyari? Tanong ni Lira, nag-aalala. May dumating.
Isang nilalang na hindi namin maipaliwanag, sagot ng bata. Nanginginig sa takot. Kinuha nila ang aking kapatid. Sa pagkakataong iyon, naramdaman kong sumikip ang aking dibdib. Ang halimaw ay hindi lamang naninira. Ito'y nangunguha ng mga buhay. Kailangan naming kumilos at kailangan namin itong gawin ng madalian. Habang tinitingnan ko si Lyra, nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Alam kong pareho kami ng iniisip. Walang ibang oras kundi ngayon na upang kumilos. Ngunit sa aming pag-aapura, hindi namin napansin ang isang aninong sumusunod sa amin mula sa likuran. Isang anino na tila handang umatake anumang oras. Ang lahat ay tila naglalakad sa bingit ng panganib. At sa kabila ng aming pagkakaisa, isang bagong panganib ang nagbabadya. Ang tanong na bumabagabag sa akin ay ito: sapat ba ang aming pagkakaisa upang talunin ang halimaw na ito? O may mas malalim pang lihim na naghihintay na mabunyag? Ako'y nagising sa isang umaga na tila ba ang hangin ay may ibang pakiramdam. May kung anong pagbabago sa paligid na parang ang kalikasan mismo ay nagbabanta ng isang bagay na hindi ko pa masyadong mawari. Sa loob ng maraming taon, nasanay akong makipagtunggali sa kagubatan. Ang bawat hakbang ko'y may kabuntot na ingay ng mga tuyong dahon. Ang bawat paghinga ay tila laban sa hangin na nagdadala ng mga alaala ng aming alitan ng diwata. Ngunit ngayon ay iba. Ang mga ibon ay tahimik, ang mga puno ay tila nagmamasid, at ang mga halaman ay hindi gumagalaw. Ang hangin ay may dalang lamig na bumabalot sa akin. At sa kabila ng aking matigas na kalooban, hindi ko mapigilang mangamba. Sa kabila ng aming pagkakaiba ng diwata, nagawa naming magtulungan sa nakalipas na mga araw laban sa mga hindi inaasahang panganib na dulot ng mga tao. At ngayon, tila ba may panibagong pagsubok na darating. Lumabas ako mula sa aking maliit na kubo na ginawa mula sa mga sanga at dahon. Tinahak ko ang landas patungo sa tagpuan namin ng diwata sa gilid ng ilog. Ang ilog ang naging saksi sa aming mga pagtatalo, ngunit ito rin ang naging simbolo ng aming unti-unting pagkakasundo. Nang marating ko ang lugar, naroon na siya, nakatayo sa tabi ng tubig. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong sa akin. May nararamdaman ka rin bang kakaiba? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit puno ng pag-aalala. Tumango ako. Oo, parang may pagbabanta. Hindi ko lang alam kung saan ito nanggagaling. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ang kagubatan ay nagbabala sa akin kagabi. May paparating na panganib na mas malala pa sa mga tao. Ang mga salitang iyon ay parang nagpatibok ng puso ko ng mas mabilis. Ang aming pagtutulungan ay nagdala sa amin ng kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay parang bulaklak na marupok sa harap ng darating na bagyo. Anong gagawin natin? Tanong ko, sinusubukang itago ang kaba sa aking boses. Nagsimula siyang maglakad at sumunod ako sa kanya. Kailangan nating magtulungan palalo. Ngunit higit pa riyan, kailangan nating magtiwala sa isa't isa. Nagpatuloy kami sa paglalakad at habang tinatahak namin ang mas malalim na bahagi ng kagubatan, naramdaman ko ang unti-unting pagbabago sa paligid. Ang mga puno ay tila bumubulong ng mga lihim na hindi ko mawari. Ang mga bulaklak ay tila nagbabantay sa amin at ang mga hayop ay nagmamasid mula sa kanilang mga taguan. May isang bagay na kailangan mong malaman, sabi ng diwata, habang huminto kami sa isang maliit na clearing. Ang panganib na ito ay hindi lamang mula sa labas. May isang bahagi sa akin na matagal ko nang itinatago, isang kapangyarihan na hindi ko nais gamitin, ngunit maaaring ito lamang ang makapagliligtas sa ating lahat. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganitong pag-amin mula sa kanya.
Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, puno ng pagdududa at pag-usisa. Tumingin siya sa akin ng matagal, at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang bagay na hindi ko pa nakita noon. Isang bahagi ng kanyang pagkatao na tila ba nananabik na makawala. May bahagi sa akin na hindi ko kayang kontrolin. Isang bahagi na maaring magligtas o magwasak sa kagubatan. Napatigil ako sa paghinga. Ang mga salitang iyon ay para bang nagdala ng bagong bigat sa hangin. Kung gayon, paano natin malalaman kung paano ito gagamitin ng tama? Ngumiti siya, ngunit ang ngiting iyon ay may halong kalungkutan. Doon papasok ang iyong bahagi. Kailangan kong malaman na kaya mong pamahalaan ang kapangyarihan ko kung sakaling mawala ako sa kontrol. Ang kanyang sinabi ay tila ba nag-iwan ng matinding tanong sa aking isipan. Paano ko nga ba maaasikaso ang isang bagay na hindi ko palubos na nauunawaan? Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong ito na ang oras para sa aming dalawa upang tunay na magkaisa. At sa sandaling iyon, sa pagtahimik ng kagubatan, narinig namin ang isang malakas na pagyanig na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ito na nga ba ang pang-anib na aming kinatatakutan? Sa aming mga mata, nababakas ang parehong tanong, ano ang susunod naming gagawin? Ngunit bago pa man ako makapagsalita, biglang nagliwanag ang kalangitan at isang malakas na sigaw mula sa di kalayuan ang pumunit sa katahimikan. Nauwi sa isang masalimuot na katanungan ang lahat ng ito. Sino o ano ang nasa likod ng sigaw na iyon? Sa mga nakaraang araw, patuloy kong nararamdaman ang pagigting ng tensyon sa pagitan namin ni Amihan, ang mahiwagang diwatang nakilala ko sa gitna ng kagubatan. Siya na dating kalaban, ngayoy unti-unting naging kasangga, ngunit tila may mga bagay pa rin siyang itinatago. Ang kanyang mga mata, na laging tila may bitbit na kabughawan ng langit, ay hindi ko maiwasang pagdudahan. May lihim na tila nag-aalab sa likod ng mga ito. Mula nang magkaisa kami sa layuning iligtas, ang kagubatan, mula sa tiyak na pagkasira, maraming bagay ang nagbago. Natuklasan ko ang mga hiwaga ng lugar na ito, kung paano ang mga puno'y humihinga kasabay ng hangin, kung paano ang mga bulaklak ay nag-uusap sa kanilang sariling wika. Ngunit higit sa lahat, natutunan kong makinig sa mga tahimik na sigaw ng kalikasan. Si Amihan ang nagturo sa akin, bagamat alam kong siya'y may sariling agenda sa pakikipag-alyansa sa akin. Isang umaga, habang kami naglalakad sa gilid ng ilog na tila salamin ng kalangitan sa kanyang linaw, napansin ko ang kakaibang katahimikan ni Amihan. Sa kanyang mga galaw, kitang-kita ang kanyang pag-aalala. Hindi ko napigilang magtanong, ano ang bumabagabag sa iyo, Amihan? Parang may ibang mundo kang iniisip. Ngunit sa halip na sagutin ako, isang ngiti lamang ang kanyang isinagot. Isang ngiti na puno ng misteryo. May mga bagay na hindi mo pa dapat malaman, kaibigan, sagot niya. Sa tamang panahon, lahat ay magiging maliwanag. Nagpatuloy kami sa paglalakad, ngunit hindi mawala sa isip ko ang kanyang mga sinabi. Ang mga salitang iyon ay tila mga anino na bumabalot sa aking isipan. Mga aninong nagtatago ng lihim na hindi ko mawari. Hanggang sa narating namin ang isang lugar na hindi ko pa nakikita. Isang maliit na sapa na napapalibutan ng mga matitingkad na bulaklak. Dito, bumigay ang kanyang katahimikan. May isang bagay na kailangan mong malaman bago natin harapin ang pinakamalaking hamon sa ating landas, sabi niya, habang ang kanyang mga matay nakatuon sa agos ng sapa. Ang ating mundo ay hindi palaging ganito. May mga puwersa sa likod ng lahat ng ito, mga nilalang na mas makapangyarihan pa sa akin, at sila'y nagagalit. Sa mga salitang iyon, parang may malamig na hangin na dumaan sa aking kalamnan. Mga nilalang na mas makapangyarihan pa sa isang diwata?
Ano ang ibig sabihin ni Amihan? Hindi ko maintindihan ang kanyang mga sinasabi, ngunit alam kong mayroong mas malalim na problema sa likod nito. Sino sila, Amihan? At bakit sila nagagalit? Bago pa man dumating ang mga tao sa kagubatan, may mga nilalang na nagbabantay dito. Sila ang mga tagapag-ingat ng balanse, at sa tuwing may kaguluhan, sila'y nagising. Ngayon, dahil sa ating mga ginawa, sa ating pag-aaway at pagsasama, nagising sila sa kanilang pagkakahimbing. At sa kanilang paggising, dala nila ang puot. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng kakaibang takot sa akin. Paano kung ang mga nilalang na ito'y hindi natin kayang talunin? Paano kung sila'y magdala ng kapahamakan sa aming dalawa? Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng sagot, may sumingit na ingay sa paligid. Isang tunog na hindi ko pa naririnig dati. Parang umaatungal na hayop, ngunit may halong pagmamakaawa. Biglang humigpit ang hawak ni Amihan sa aking braso, at sa kanyang mga matay, nakita ko ang isang uri ng takot na hindi ko pa nasaksihan mula sa kanya. Sila'y parating, bulong niya, kasabay ng hangin na tila nagdadala ng mga bulong ng babala. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Sa isang iglap, lahat ng plano namin ay tila naglahong parang bula. Ang mga nilalang na nagising ay pupunta sa amin at alam kong hindi ito basta-bastang pagsubok. Ngunit sa kabila ng takot, isang bahagi ng aking sarili ang naglalakas loob na magtiwala kay Amihan. Dito ko naramdaman ang tunay na halaga ng pakikipag-isa na sa kabila ng aming mga lihim at takot, kami ay magkasama sa laban na ito. Anong gagawin natin, Amihan? Tanong ko, bitbit ang pag-asang siya'y may sagot. Ngunit sa halip na sumagot, isang pagkilos na puno ng determinasyon ang kanyang ginawa. Hinawakan niya ang aking kamay, at sa isang iglap, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na dumadaloy mula sa kanya patungo sa akin. Pagtulungan natin, kaibigan, hindi tayo nag-iisa. Ang kagubatan ay nasa ating likod. At sa mga sandaling iyon, habang ang mga nilalang na sinasabi ni Amihan ay papalapit na, alam kong ito'y simula pa lamang ng mas malaking laban, ngunit sa kanyang mga mata, sa kabila ng takot at kaba, nakita ko ang tiwala. At doon ko rin nakita ang twist na hindi ko inaasahan. Ang lihim ng aming pag-asa ay nasa aming pagkakaisa. Ang ilog ay dumaloy ng mas mabilis. Ang hangin ay naging mas malamig. At sa likod ng mga puno, naramdaman ko ang kanilang presensya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, kami handang harapin ang anuman na darating. Ang aming pagkakaibigan ang magiging susi. At ito'y isang bagay na hindi ko kailanman naisip na mangyayari. Sa paglalim ng gabi, habang ang malamlam na sinag ng buwan ay sumisilip sa pagitan ng mga sanga ng punong kahoy, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na tila may dalang mensahe. Ang mga dahon ay mahinang sumasayaw sa ihip ng hangin at ang mga kuliglig ay tahimik na nag-aawitan. Dito, sa gitna ng kagubatan na dati kong kinamumuhian, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan na hindi ko pa nararanasan dati. Ako si Lando, isang manggugubat na matigas ang puso at puno ng galit sa mga nilalang ng kagubatan, lalo na sa mga diwata. Simula pagkabata, itinuro sa amin na ang mga diwata ay nagdadala ng malas at sakit. Ngunit nang makilala ko si Diwa, ang magandang diwata, na may maamong mukha, ngunit puno ng kapangyarihan, nagbago ang lahat. Naglakad kami ni Diwa sa isang makipot na landas na natatakpan ng mga ligaw na halaman. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang kanyang presensya na tila isang banayad na liwanag na gumagabay sa akin. Siya ang unang diwata na nagpakita sa akin ng kabutihan at hindi ko alam kung paano ko siya ipagtatanggol sa sarili kong mga kasamahan na naglalayon lamang na sumira at manakit. Bakit mo pinili na tulungan ako?
Tanong ko kay Diwa habang kami naglalakbay. Ang kanyang mga mata na tila nagtataglay ng lihim ng kalikasan ay nagliliwanag sa dilim. Sa kabila ng galit at takot na bumabalot sa iyong puso, nakita kong may kakayahan kang magbago, Lando. Sagot niya, na puno ng kahulugan. Ang kagubatan ay tila isang buhay na nilalang na nangangailangan ng pagkalinga. At alam kong may bahagi sa iyo na handang makinig. Habang patuloy kaming naglalakad, napansin ko ang mga puno na dating tila nagbabantay sa akin ng may pag-aalinlangan. Ngayon, tila sila'y yumuyuko sa aming pagdaan. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Ang takot na dati kong nadarama ay napalitan ng isang uri ng pag-unawa at pagkilala sa kagandahan ng kalikasan. Sa bawat hakbang, unti-unti kong nararamdaman ang pagbabalik ng lakas ng kagubatan na tila sumasalamin sa aking sariling pagbabago. Subalit, sa kabila ng aming pagkakaintindihan ni Diwa, hindi ko maiwasan na mag-alala sa mga kapwa ko manggugubat. Alam kong hindi sila titigil hanggat hindi nila nakikita ang kagubatan na kanilang pinapangarap. Isang lugar na walang mga diwata at puno ng mga produktong kanilang maibebenta. Paano ko nga ba sila mahihimok na makita ang kagandahan ng kalikasan na ngayoy aking nakikita? Habang kami nagpapatuloy, biglang bumalot ang isang malamig na hangin na tila may dalang babala. Napahinto kami ni Diwa. Ang mga ibon ay biglang nagliparan mula sa kanilang mga pugad at ang mga hayop sa paligid ay tila nagtakbuhan palayo. Alam naming may hindi magandang mangyayari. Lando, pulong ni Diwa. Pakiramdam ko'y may paparating na panganib. Bago pa man ako makasagot, isang malakas na pagsabog ang aming narinig mula sa di kalayuan. Ang lupa ay tila yumanig at ang alikabok ay bumalot sa aming paligid. Nagmadali kaming tumakbo patungo sa pinagmulan ng ingay. Sa aming pagdating, nakita namin ang isang grupo ng mga manggugubat na nagtatangkang putulin ang isang sinaunang puno na sagrado sa mga diwata. Diwa, kailangan nating pigilan sila. Sigaw ko habang hinahabol ang aking hininga. Ngunit bago pa man kami makalapit, isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang lupang nasa paligid ng puno ay biglang umangat. At ang mga ugat nito ay tila nabuhay, humahawak sa mga bisig ng mga manggugubat. Ang kanilang mga sigaw ay bumalot sa kagubatan, at kami ni Diwa ay hindi makapaniwala sa aming nasasaksihan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Si Mateo, ang pinuno ng mga manggugubat, ay nakatingin sa akin ng may pagtataka at galit. Lando, anong ginagawa mo rito? Sigaw niya. Hindi ko alam kung ano ang aking isasagot. Ang pagkakaibigan at pagtitiwala na unti-unti kong nabuo kay Diwa ay nakataya. Ngunit sa isang iglap, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na nagmumula sa aking loob. Mateo, itigil ninyo ito. Ang kagubatan ay hindi kaaway. Sagot ko ng may pagtitiwala. Ngunit bago pa man niya ako masagot, naramdaman kong may kakaibang insekto ang lumilipad sa paligid ko. Ang mga ito'y tila binubulong ang isang lihim na hindi ko maintindihan. At sa aking pagtalikod upang tanungin si Diwa, biglang naglaho ang kanyang anyo at ang tanging naiwan ay ang kanyang tinig sa hangin. Lando, ang tunay na laban ay nasa loob mo. Nang bumalik ako sa ulirat, nakita ko ang mga manggugubat na naguguluhan at ako'y naiwan na may malaking katanungan. Ano ang tunay na ibig sabihin ni Diwa? Sa gabing iyon, sa gitna ng kaguluhan, napagtanto ko na ang aming laban ay hindi lamang laban sa kagubatan, kundi laban sa mga paniniwalang matagal nang bumabalot sa aming mga puso. Ngunit hanggang saan aabot ang aking kakayahang baguhin ang lahat? Sa dilim ng gabi, habang ang kagubatan ay unti-unting bumabalik sa katahimikan, isang bagay ang tiyak.
Ang hinaharap namin ay puno ng mga tanong na kailangan pang sagutin. Sa kabila ng lahat ng nangyari, sa mga pagkabigo at pag-aaway, hindi ko inakalang darating ang araw na magkakasama kami ng diwata. Naalala ko pa ang simula ng laban namin. Mga sigawan, alitan, at walang kasunduang nauwi sa pagkawasak ng mga bahagi ng kagubatan. Ako si Alon, isang manggugubat na palaging naniniwala na ang kalikasan ay dapat kontrolin at pagharian. Sa kabilang banda, si Liwayway, ang diwata ng kagubatan, ay naniniwala sa likas na pagbabalanse at paggalang sa kapaligiran. Ang aming mga ideya ay tila dalawang magkasalungat na puwersa na patuloy na nagbabanggaan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, sa mga usok at ingay ng aming mga alitan, may isang hindi inaasahang pagbabago sa takbo ng aming kwento. Sa wakas, natutunan namin na hindi sa paligsahan ng kapangyarihan nagmumula ang tunay na lakas, kundi sa pagkakaunawaan at pagkakaisa. Sa araw na iyon, habang ang mga dahon ay naglalagas mula sa mga punong kahoy at ang hangin ay malamig na pumapalo sa aming mga mukha, nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap kami ni Liwayway. Naglakad kami sa gilid ng ilog na tila naghihintay sa amin upang magbuo ng bagong simula. Sa katahimikan, naramdaman ko ang kanyang presensya, hindi bilang kalaban, kundi bilang kapwa tagapangalaga ng kalikasan. Alon, tawag niya sa akin. Mahinhin ngunit puno ng kapangyarihan sa kanyang boses. Hindi ba't oras na upang ituwid ang ating pagkakamali? Hindi ko alam kung paano sasagutin ang kanyang tanong. Ang bahagi sa akin ay nag-aalangan, natatakot na baka ito'y isang taktika lamang para ako'y kanyang dayain. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang sinseridad na matagal ko nang hindi nakita sa kahit sinong nilalang. Liwayway, sagot ko sa kanya. Sa kabila ng lahat ng ating ginawa, marahil ito na nga ang tamang panahon upang simulan ang pagbabago. Nagpatuloy kami sa paglakad at habang nag-uusap kami, unti-unting bumabalik ang sigla ng kagubatan. Ang mga punong kahoy na dati patay at tuyo ay nagsisimulang magkabuhay. Ang mga ibon ay muling naglalakbay sa kalangitan. At ang ilog ay nagiging mas malinaw at dalisay. Napagtanto ko na ang aming pagkakaisa ang susi upang muling bumangon ang kagubatan. Sa gitna ng aming pag-uusap, natuklasan ko ang isang lihim na matagal nang itinatago ni Liwayway. Sa kanyang mga kamay, may hawak siyang isang maliit na perlas na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ito ang puso ng kagubatan, paliwanag niya. Ito ang nagbibigay buhay sa lahat ng nilalang dito. Ngunit ito'y unti-unti nang nawawala dahil sa ating alitan. Isang silakbo ng damdamin ang bumalot sa akin. Ang perlas na iyon ang dahilan kung bakit kami narito, kung bakit kami nag-aaway, at kung bakit kami nagkakaisa. Naisip ko, kung mawawala ang perlas na ito, mawawala rin ang buhay ng kagubatan. Anong dapat nating gawin? Tanong ko kay Liwayway, puno ng kaba at pag-asa. Dapat nating ibalik ang balanse, sagot niya. Dapat nating pagsama-samahin ang ating lakas upang muling pasiglahin ang kagubatan. Habang nag-uusap kami, hindi ko maalis sa isip ko ang ideya na baka ang perlas na ito ang siya ring magiging susi sa aming kapahamakan. Kung mali ang aming hakbang, baka tuluyan nang mawala ang kagubatan. Ngunit sa kabila ng aking pag-aalinlangan, nararamdaman kong ito ang tamang landas. Sa sandaling iyon, narinig namin ang tunog ng mga yabag. Dumating ang maangkang mga kasama ko, mga kapwa manggugubat, at mga tagasunod ni Liwayway. Sila'y nagkakagulo, naguguluhan kung bakit kami magkasama. Anong ginagawa mo, Alon? Tanong ng isa sa aking mga kasama, puno ng pagdududa. Ngunit bago pa man ako makasagot, isang malakas na sigaw ang nagmula sa likod ng kagubatan. Isang nilalang na hindi namin inaasahan ang lumitaw.
Isang halimaw na gawa mula sa mga sirang bahagi ng kagubatan, puno ng galit at puot. Ang halimaw na ito, ang bunga ng aming mga pagkakamali. Liwayway, sigaw ko habang ang halimaw ay papalapit. Alam kong ito ang tunay na pagsubok ng aming pagkakaisa. Kung hindi kami magtutulungan, ang kagubatan ay tuluyan ng mawawala. Sa sandaling iyon, ramdam ko ang lakas ng aming pagkakaisa. Kami ni Liwayway ay nagkakaisa, hindi lamang upang harapin ang halimaw, kundi upang ipakita na ang pagkakaibigan at pagkakaunawaan ay ang tunay na susi sa kapayapaan. Ngunit ang tanong ay nananatili. Sapat ba ang aming lakas upang malampasan ang hamon? Ito ang cliffhanger na binitiwan ng aming kwento, isang misteryo na umaasa ng kasagutan sa hinaharap.